Good day everyone. So today our topic is all about the Parent-Teacher Conference or PTC. So PTC is the meeting between the teacher and the parents. So they were going to talk about the child's progress, learning sa bata, and also sa behavior niya. And then the goal is to help the child improve and to succeed. So during PTC, it is the time where the teacher shares information about sa bata, and then the parents po is pwede po nga i-share yung mga concerns and observations. So through this, they both work together para makatabangan ang bata. So why PTC is important? So PTC is very important because through this is mas masabtan sa parents o sa teachers ang bata. Anong mo action like that, anong inanha yung behavior, anong inanha yung emotions. And then it allows them to solve the problem together, and it also improve the child's learning and behavior. So pamaagi sa PTC, it builds good relationship between sa home and the school. So naitulo ka stages in conducting PTC. Actually, before, during, and after. So when we say before, it is the time na ang teacher kinahanglan nga mag-prepare gyud siya og maayo kung sa iyang pangbuhaton, kung sa mga agenda niya, and then it helps sa teacher para ang meeting is kuan siya organized, clear, and then helpful for both parents and for the bata. So under the before is to review students' grades and behavior. So the teacher checks the child's performance in class. So the teacher is tan-aw niya itong mga kuan sa bata, mga sports and activities, ilang mga performances, ilang mga strengths and weaknesses inside the classroom, and also ilang pong behavior. So for example, ang teacher is na-observe niya nga ang bata is maayo siya when it comes to math. But then, sa reading is magkinahanglan siya o guidance sa teacher o dalipod ma-distract ang bata. So it is really important that these details is maano siya sa teacher, is mahibaw-ano siya sa teachers para during sa meeting is na siya ma-share ato nga parents sa bata. So next is to prepare student work samples. So the teacher gathers the child's work as a proof. So it is really important yun nga kung na kayo is sulti sa parents about sa iyang anak is na kayo proof mapakita nga muna ang result, muna ang kuan sa bata, result niya, mga test scores niya, mga drawing, mga quizzes. So it is really important para na-trust mo mahitabo because ang parents is kuan magina siya no, parents na in denial kung isa yung mga achievements sa bata, kung isa yung behavior sa ilang bata and sa classroom. So it is really important nga unsa imong mga pang-istorya, unsa imong i-share sa imong parents is naka-evidence mapakita sila ha. Next is list important topics to discuss. So the teacher plans what to talk about during the meeting. So pamaagi na ni, it keeps the meeting organized, focused, and easy to follow. So the teacher lists really skills, behavior, and ways to help the child at home. So it is really important no a teacher is mag-prepare siya mga agenda kung sa iyang gusto istoryahan during the meeting. Because sometimes, tungod sa dili prepared ang teacher is mag-storya na sila mga unrelated topics, and then nangalimtan na itong mga importante ng mga butang kinahanglan nila istoryahan during the meeting. Itong mga topics na kinahanglan istoryahan para sa improvement sa ilang mga anak. And then lastly is to inform parents about the schedule. So the teacher tells parents about the time and date. So it is really important na sa layo pa is ang parents is ang teacher is ma-inform niya ang parents about the schedule, and then sa time and date kung kalos ang mga hitabo ang meeting para ang mga parents is free to nilang adlaw para maka-attend sila sa meeting sa mga para sa improvement sa ilang mga anak. So through this, it helps the meeting organized, and then human siya ay magsugod siya sakto sa oras o human po siya sakto sa oras. So next is during PTC or Parents-Teacher Conference. So the teacher communicates with the parents about the child's learning, behavior, and also the development of the child. It's important to make conversation positive, clear, and straightforward. So there are 5 steps. First is start with a friendly greeting. So the teacher should
greet the parents politely and warmly. So, like for example, ginaignan ng mga parents nila good afternoon, good morning, or para po mapil sa mga parents na mapil sila nga comfortable sila and welcome sila na day. So, next is discuss the child's strength first. So, the teacher should first talk about the child's good qualities, skills, or talents. So, like for example, ginaignan naman ng mga parents na yung bata is good kaya ng mga activity, so ginashare po niya sa yung mga talents. So, pamaagi na makahelp po sa parents na mapil nila nga kanang proud day sila nga kay ginabuhat nila ang activity niya sa school. So, next is explain academic progress and behavior. So, after yung matok ang mga strength sa bata, imo pa din i-explain sa ila how the child growing at the school, the subject, and how child behave in the class. So, in terms of academic progress, like for example, imo silang ingo sa imong mga parents na isa ay in terms of mga academic progress, imo bata is ka ng mga good sila in reading, but sometimes sa kanang mga one subject is dili niya makakuha, so need pa niya improve, like siguro naman yung parents nga about the subject, so need pa niya ma-improve para po ma-help sa parents dito sa ilang balay kung sa payang need niya kanang studyhan or yung learn na subject. So next is lesson 2, parents concern. Lesson 2, parents concern means giving time to speak and paying attention sa ilang ingon. Dili dapat i-interrupt ang parents, instead maminaw ta og tarong para masabtan nato ang feelings of worry sa mga ginikanan. This shows respect and care. Kung maminaw ang teacher, mas dali makakita og solution para sa bata. And mas mapil sa parents nga importante ilang opinion o part sila sa pagtabang sa ilang anak. So next is work together on solution. Work together on solution means the teacher and parents help each other para malatabangan ang bata. Dili lang ang teacher ang mag-effort, appeal pud ang parents sa balay. The teacher can give activities, guidance in school, while the parents can support and practice this at home. Kung magtinabangan sila, mas dali mo improve ang bata because naa siya support both sa school ug sa balay. So after the parent-teacher conference, so dapat ang teacher is always mag-support sa child by following the plans na ilang na-discuss or ilang na-made during sa discussion sa mga parents. And also, dapat po nga ma-maintain ang communication sa parents para sa ikaayo sa mga bata. So, we have here the first is review the grade plan. So, dapat ang sa teacher is after sa mga discussion, so yung i-review ang ilang mga planuhan, just like ikaayo sa mga bata. So, just like for example is improve reading. So, ang teacher is magtatag siya o stories para sa mga bata ngayon dalon sa ilang balay para mag-practice sila ng reading, and then kada siya pamagi is nakaayon na sa mga bata para pag abot sa school is master na din sa pagbasa, improve nila reading. So, ang ikadua is monitor the child's progress. So as a teacher, monitor mo ang sa mga bata through observation. So after the parent-teacher conference, so pagmata na is imo na yung restaurant ma'am, sir. So ang imong bata is participate na sa atong klase, no. So dili na siya nag-giyog. So and then another example is ma'am, sir, imong bata is master na siya magbasa, no. Unlike before na dili pa kayo. So the third one is update parents when needed. So kiniya siya is ang teacher gyud is yaha gyud i-update or i-inform gyud niya always ang parents, no, kung unsa ang improvement sa bata din sa achievement. Okay? Kana gyud is importante jud kayo nga makabalo ang teacher ay ang parents kung unsay progress sa iyang anak sa school. Labi na og naay problem ang iyang
ang bata no kay aron po pag-abot sila pala is like sa for example sa pagbasa is ang bata is kanang kailangan pagid siya is kanang practice pagid siya ayo no kay mo gina ang parents is i-update siya kay para pag-abot sa balay is matudluan niya kung matudluan niya ang bata pagbasa kay aron nagay progress. So the fourth one is continue teacher parent communication. Inyapod siya is kanang dapat yun is ang teacher o ang parents is kanang always yun sila mag-communicate then para po ma-update yun ay kanang mahibalan yun sa parents kung unsay kuan sa bata. So kanang labi na pwede ra pud siya i-kuan kanang sa magamit